Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating podcast. Bago ang lahat, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang dalawa kong kasama sa talakayan natin ngayong araw. At bago ang lahat, ako muna ang inyong host na si Erickson Joseph Christopher Luna or EJ na lang para mas maikli at mga guest na sina. Hello po, ako po si Ana Marie Quilloy at kasama ko si... At ako naman si Elvis Escobido. Yon. Medyo mainit tong issue natin ngayon, no? So ngayong araw, pag-uusapan natin yung isang issue na naging sentro ng usapan sa Pilipinas. So naging controversial to, no, nung mga nakaraang months or years. So ito yung tinatawag na POGO. So ang POGO or Philippine Offshore Gaming Operations at usapin ng nawawalang pambansang pagkakakilanlan. So bakit nga ba sinasabing may kaugnayan ang POGO sa pagkawala o paghina ng ating pambansang identidad? Yun yung malaking tanong. At ano yung naging epekto nito sa ating kultura, sa pagpapahalaga, sa imahe natin bilang mga Pilipino? So, kaya ngayong araw, kasama ko ngayon itong dalawang guest natin upang talakayin ang isang napakainit na isyong ito at napakahalaga din para sa ating bilang mga Pilipino. So, una sa lahat, ano nga ba yung POGO at anong purpose nito? Pagkakaalam ko kasi, ang POGO o Philippine Offshore Gaming Operators ay sila yung mga kumpanya na lisensyado noon para makapagpatakbo ng online gambling dito sa Pilipinas para sa mga manlalaro na nasa ibang bansa. Siguro layunin nito na makalikom ng kita, makapagbigay ng trabaho sa iba, tsaka siguro para makadagdag sa buwis na kinokolekta ng pamahalaan. Mm-hmm. At ang pangunahing target din nila is yung mga dayuhan na manlalaro, lalo na yung mga bansang ipinagbabawal o mahigpit yung online gambling, ganon. Pero gayon pa man, naging controversial ang POGO dahil sa pagkakaugnay nito sa iba't ibang issue tulad ng illegal na operasyon, human Mm-hmm. trafficking at iba pang krimen. Ayan na. So, pagkakasabi ni Miss Kilyoy, dagdagan ko lang na syempre since na maraming ang mga bad effects or mga hindi magagandang pangyayari dahil sa Pogo, naging malaking issue ito sa Pilipinas sa mga illegal na gawain. So, ayan nga pagkakasabi ni Miss Kilyoy tulad ng human trafficking, online scam, or money laundering, kidnapping, or pag-aabuso sa mga manggagawa sa ilang Pogo hubs. So, Mm-hmm. dahil dito, syempre nabawasan ang tiwala ng publiko at nasira ang imahe ng bansa. Syempre, iisipin ng mga ibang tao dahil sa mga bad effects, di ba? So, Yes, sa tingin yes. nyo, pagka may mga nangyayaring hindi ba maganda, anong iisipin ng ibang tao? So, ganun din ang inisip ng karamihan. Mm-hmm. Pero, meron siyempreng magandang naidulot. Halimbawa, katulad ng nagkaroon ng kita. Yan. Siyempre, hindi naman mawawala ang kita, ano? Oo. Then, siyempre, nagkaroon ng mga trabaho yung ibang Pinoy or ibang tao na nakikinabang dito. Yes, yes. Tama. True yan, sangayon ako dyan. Tsaka napakaganda at napakaliwanag ng paliwanag ng dalawang guest natin, no? So, meaning nito or ibig sabihin ang layunin ng Pogo ay para sa ekonomiya talaga at kita ng bansa, no? Pero kasi habang tumatagal, nagkakaroon din ito ng mga isyung hindi inaasahan. Oo. Mm. Tsaka bagamat may naidulot naman itong trabaho at kita, as you've said earlier, hindi natin maaring baliwalain or i-scrap na lang yung mga isyong tulad ng yung mga nabanggit niyo, human trafficking, online scams, Yeah. iba pang illegal na gawain kasi sobrang seryoso nito, no? At ang naaapektuhan is tayo rin mga mamamayang Pilipino. So kapag naapektuhan na yung seguridad at reputasyon ng bansa,
mas nagiging mabigat ang epekto nito sa lipunan. So ayun nga, kapag naapektuhan na yung bansa natin, sino ba yung mas nagkakaroon ng impact sa problem na yon? 'Di ba tayong mga Pilipino or sa lipunan din yung bagsak nung issue na yon or yung bigat nun? So yun. Yes, I agree. Kasi siyempre mahirap ding ipagsawalang-bahala yung mga negatibong epekto nito, 'di ba? Kaya siguro naging mainit din na usapin yung pogo dito sa Pilipinas, eh, 'no? Mm. So, upon giving the context, paano nga ba nakakaapekto yung pogo sa ating pambansang pagkakakilanlan? At paano nito naaapektuhan yung mga simbolo at pagpapahalagang bumubuo sa ating pagiging Pilipino? So, yun. Ang ganda rin ng katanungan, no? Mm. Pero sa tingin ko, ang laki talaga ng ang laki talaga ng epekto ng pogo, no? So, meron mga bad effects, pero meron din namang good effects kung Mm. titignan. So, umpisahan natin sa bad effects, no? Siyempre, since na nagkaroon nga tayo ng mga issue, no, sa krimen, kagaya ng mga kidnapping, money laundering ko, etc. sa mga nasabi natin kanina. So, naging bad impression tayo sa ibang bansa, sa Mm. tingin nila sa atin, yung mga Pinoy, yung mga magagalang, mga kung ano-ano pang magandang impression sa kanila tapos magiging gano'n, 'di ba? Para namang Oo. ano naman 'yun, nakakalungkot Mm. kung Sobrang iisipin, no? ano. Oo nga, eh. Tapos siyempre yung issue na 'yun, kumbaga nahahamon talaga yung sumisimbolo sa ating mga Pinoy, eh, 'no? Yan, agree ako sa sinabi ni Mr. Escobedo. Kasi sa tingin ko, hindi lang naman nito naapektuhan ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. Siyempre, pati yung tiwala din ng mga Pilipino sa sarili nating mga institusyon, di ba? Kapag may Mm. mga balitang may kaugnay ang ilang pogo sa illegal na gawain, napapaisip ang mga tao kung sapat ba ang pagpapatupad ng batas o at tunay bang napoprotektahan ng interes ng bansa. Unti-unti ring naapektuhan ang ating pambansang pagkakakilanlan dahil parang nababawasan yung pagpapahalaga ng sa katapatan, disiplina at pananagutan bilang mga Pilipino. Gusto nating makilala ang bansa sa mabuting kultura at pagkakaisa syempre. Oo, tama. Ngunit may mga ganitong issue na nagiiwan ng negatibong impresyon. Kaya mahalagang tiyakin na ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi isinasakripisyo ang ating mga prinsipyo at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Oh, big agree ako diyan, Miss Kilyoy. Sobrang laki talaga ng epekto nitong pogo sa atin, no? Hindi lang sa ating Pilipino, kundi pati na rin sa ating bansa. Nag-iiba yung impression sa atin ng ibang bansa, ganun. Sa bilang dapat isang welcoming na bansa, nagiging masama yung image natin dahil dito sa pogo na ito. Ah, but wait, pwede ba nating iugnay dito yung naging issue ni Alice Guo? Kilala niyo ba siya? Kilala niyo Oo, siya? oo. Chinese Yes. yun. Oo. Kung paano Oo. ito, paano naging ang epekto nito sa ating pambansang pagkakakilanlan. Pero bago ang lahat, sino nga ba si Alice Guo? At ano ba munang relasyon ni Alice Guo sa connection niya sa Pogo issue sa Pilipinas? At bago natin pag-usapan ang connection niya sa Pogo, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Alice Guo, no? So, ayun. Sabi niyo nga kilala niyo na siya, pero to give some information na lang din, si Alice Guo ay dating mayor ng Bamban Tarlac na nahalal noong 2022 elections. At naging kilala siya sa buong bansa hindi lang dahil sa pagiging alkalde, kundi dahil sa iba't ibang kontrobersyang kinasangkutan niya. Isa na nga dito yung Pogo, no? Isa sa mga naging malaking issue ay ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan kasi alam naman natin na isa siyang Chinese, no? Citizen siya. So, paano siya naging parang naging qualified na tumakbo sa halalan, no? Parang big question 'yun. Paano siya nakatakbo considering na isa siyang Chinese person o citizen sa taga-China siya. So,
Habang iniimbestigahan ang kanyang kaso, mas lalo pa itong naging controversial nang maiugnay ang kanyang pangalan sa isang malaking Pogo hub na ni-raid ng mga otoridad sa Bamban Tarlac. Ayun nga, tulad nga ng sinabi ko kanina. Ay oo, sa pagkakatanda ko, dito natuklasan yung mga illegal na operasyon like tulad ng online scams at Mm. saka yung human trafficking. And ayun, dahil dito naging sentro siya ng mga investigasyon ng senador at saka ng mga iba pang ahensya ng gobyerno. At marami ring mga Pilipino yung sumubaybay sa kanya nung nag-ano siya, 'di ba? Oo. Dahil sa ayun, sa Yes. laki ng naging epekto nito sa mga usapin ng pogo at pambansang seguridad. Ayun, tapos hanggang ngayon, isa pa rin yung kaso ni Alice Guo sa pinakamalaking issue na kaugnay ng pogo sa Pilipinas, 'di ba? Oo. Tsaka yung kaso kasi ni Alice Guo ay naging simbolo ng mas malalim na problema ang kinaharap ng bansa kaugnay ng Pogo. Nang matuklasan Ah, ang mga alegasyon ng ugnayan ng isang malaking Pogo hub sa mga illegal na gawain tulad ng yun nga yung mga nabanggit natin kanina, mga negative effects, human trafficking, online scams, mga krimen, ganyan. Maraming Pilipino ang nagsimulang magtanong, no? Kung sapat ba ang pagpapatupad ng batas at kung napoprotektahan ba talaga ang interes ng bansa. Kasi alam niyo 'yun, parang paano nakatakbo yung isang Chinese citizen para pangunahan yung isang lugar o probinsya, no? Considering na hindi naman siya Pilipino. So, ang tingin tuloy sa kanya ng karamihan, isa siyang spy kung natatandaan niyo, kung alam niyo. So, Oo. spy daw siya. So hindi na lamang usapin ng online gambling ang Pogo, kundi usapin na rin ng pamamahala, pambansang seguridad at pananagutan ng mga opisyal natin. yan. Tama nga, no? Speaking of pamamahala. So, kayo ba, kung tatanungin kayo, payag ba kayo na mamahala sa atin? Napaka ano pala, kung ano-ano mga ginagawa. Hindi. Sangkot sa mga krimen, 'di ba? Hindi naman ata tayo papayag. Mm. So, doon nasira yung imahe ng kanyang ano, no? Kanyang pamamahala. So, syempre, pagka nasangkot yung isang leader or part ng government, magkakaroon talaga ng mga bad effects. Tulad ngayon, mga bashing sa social media or kahit ano pa man. Oo. Libot-libot, 'di ba? Oo, taliwak nga ngayon. Oo. So, doon marami tayong katanungan mga citizen, kung mga ano, kung bakit nakalusot yung mga ganun. So, nagtatanong din tayo kung pwede naman palang ganun, bakit pa tayo kukuha ng mga leader, 'di ba? Ba't pa tayo kukuha Oo. ng mga mamamahala sa atin kung pwede naman pala nating gawin kung anong mga gusto nating gawin kahit masama, 'di ba? Oo. Magandang punto 'yon, no? So, ibig sabihin yung isyung ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao o sa Pogo mismo, no? Mas malawak pala yung epekto nito dahil naaapektuhan na nito ang tiwala ng mga mamamayan, tayo, 'di ba? Yung kredibilidad, of course, ng mga institusyon at maging ang pagkilala sa Pilipinas bilang isang bansang may maayos dapat na pamamahala. Ayun nga, napagdiinan na natin yun kanina, no? So, pinagdiinan ulit natin ngayon. So, kapag humihina yung mga pagpapahalagang ito, mas nagiging hamon at ang pagpapamanatili ng ating pambansang pagkakakilanlan. Tama, tama. Pero may malaking tanong ako, eh. Overall Sige. ba may mga positibong naidulot ba yung pogo o mas nangingibabaw yung mga negatibong epekto nito? So, yan, sasagutin ko, ah. So, for me kasi, kung magiging patas tayo, may mga positibong mga darating sa atin. May dulot ang pogo. So, ngayon, nagkakaroon ng kita, nagkakaroon ng tumataas ang ekonomiya, di ba? Nagkakaroon tayo ng Yes, kita, yes. nagkakaroon ng mga trabaho. Kasi yung iba, kahit nakatambay lang, syempre nagkakaroon ka ng trabaho. Sinong may ayaw nun, di ba? Oo. So, tataas ang ating mga tax sa government, tataas ng mga pondo natin. Kaya siguro, naisip din nila, no? Lalo silang naging sakip kasi
Ang dami palang dagdag kita nun, no? So, habang tumatagal, syempre, nakikita na rin natin yung mga negative effects. Tulad ng may kidnapping na, may nangyayari ng money laundering, Kaya, meron ng kung ano-ano pang nagagawa. So, tayong mga kahit normal na tao, sa tingin ko naman ayaw nila ng mga krimen na nagaganap sa paligid nila, di ba? Kayo ba? Gusto nyo ba noon na pagkalabas nyo sa bahay nyo, may mga magsasaksakan or may kukuning mga ibang tao? Sa tingin nyo, makakaya nyo yun? syempre, Siyempre syempre hindi. hindi. Oh, hindi. So, di ba? So, doon natin mas nakikita yung mga negative effects. So, magandang point nga yan yung sinabi mo, no? Meaning, hindi naman maikakila na may naitulong talaga yung Pogo sa ekonomiya kasi ang purpose naman talaga ng pagbuo mo ng isang kumpanya or parang ang purpose nito is para talaga sa ekonomiya, sa pagpapalago ng ekonomiya. Pero kapag ikukumpara kasi natin to sa mga problemang idinulot nito, sa seguridad, sa batas natin, sa reputasyon ng bansa, mas mabigat, no? Mas mabigat kung mas mabigat pa rin yung negatibong epekto nito kung titingnan natin in a broader way, no? So kaya hanggang ngayon nananatili itong isa sa mga pinaka-controversial na isyung panlipunan sa Pilipinas. Oh, so masasabi nating hindi sapat na basehan yung mga benepisyong pang-ekonomiya kung kapalit naman nito is yung pagdami ng krimen at pagkawala ng tiwala ng mga mamamayan, no? Exactly, exactly. Tama, tama. For me lang I believe mahalaga yung pag-unlad ng ekonomiya, no. Hindi naman siya kasi syempre part siya ng bansa natin yung economics. Hindi tayo mabubuhay kung walang economics. Hindi tayo makakapag-aral kung walang economics. Hindi tayo makakain kung walang economics. Pero hindi ito dapat makamit sa paraang nakalagay sa panganib na yung mga kapakanan ng mga tao, no, at ng Tama ka. reputasyon ng isang bansa. Kung ang isang programa ay nagdudulot ng mas malaking suliranin kaysa benepisyo, nararapat lamang na suriin at ayusin ito. Dapat lamang na isolve to, no? Kaysa mas lumala pa, hindi na natin dapat to itolerate, no? Magiging makabuluhan yung pag-unlad kung nakabatay ito sa mabuting pamamahala, sa paggalang sa batas, at pagpapahalaga sa kapakanan ng bawat Pilipino. So moving on, no? So sa tingin nyo, may tanong ulit ako. Bilang pagtatapos, ano kaya yung maaaring gawin ng pamahalaan at ng mga mamamayan upang mapanatili ang ating pambansang pagkakakilanlan despite having these issues? Ano, sa tingin ko lang, malaking responsibilidad na ito ng pamahalaan siyempre. Dapat tiyakin na mahigpit na naipapatupad ang batas at walang sino man ang makakalampas dito. Kahit yung mga lokal man o mga dayuhan siyempre. Mahalaga Yes. ring maging tapat at transparent ang mga officials upang mapanatili ang tiwala nating mga mamamayan, 'di ba? Para kapag maayos ang pamamahala, mas napoprotektahan ang interes at pagkakakilanlan ng bansa. So that's it for today. Thank you sa pakikinig sa aming podcast ngayong araw. At ako muli si Erickson Joseph Christopher Luna bilang inyong host at ang mga guest na sina. Ana Marie Arquilloy. And ako si Elvis Escobido. Ayun. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Salamat po.